Alright. Alright. Okay, mga kababayan, naniniwala ba kayo na lahat ng sobra ay masama? Sige nga. Kapag nasobrahan ka sa puyat, masama. Kapag nasobrahan ka sa tulog, masama din. Kapag nasobrahan ka sa chicks, aba, masama. Oo. Kapag sobra ang iyong asawa, aba, mas lalong masama. Kapag nasobrahan ka sa alak, masama. Kapag nasobrahan ka sa maritis, masama din ang maritis. Oo. Kapag nasobrahan ka sa pagkain o sa lamon, masama. Oo. At higit sa lahat, kapag ka nasobrahan ka sa gamot o kaya sa droga, aba, overdose ka. Kaya yan, tingnan yung itsura. Kung paano ang overdose. At syempre, yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kababayan. Pero bago yan, kumustahin muna natin ang ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW sa iba't ibang panig at sulok ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. Okay. So, naniniwala po ba kayo mga kababayan? Ako naniniwala ako talaga na lahat ng sobra masama. Lahat ng sobra mali, 'di ba? Naniniwala po ako diyan. Pero, merong iba na hindi naniniwala eh. Gusto nilang gawin na sobra-sobra. Oo. Kahit may kumukontra na nga, dahil sobra-sobra na, tuloy-tuloy pa rin. Saan nga ba tayo na overdose ngayon? Mga kababayan. Pero alam ko, marami na naman na overdose sa droga. Marami na namang naglalakad na nakahubad, dyan sa kalsada. Marami na naman nakangiti na nakakalungkot ang kwento. Meron na naman tumatawa na mag-isa. Katulad ko ngayon, mag-isa tumatawa. Oh, at meron na namang sasalita. Meron namang mga nagsasalita na walang kausap. Ang tawag dyan, mga kababayan, na overdose na sila. Pero itong pag-uusapan natin, ibang overdose ito, mga kababayan. Ano nga ba ito? Aba, Atty. Jimmy, banatan mo na yan. Ulit-ulit ko pong idinidiin na ang ayuda ay gamot. Ang gamot po, pag binigay sa may sakit, tama. Pero kapag walang sakit, nakaka-overdose. Yun! No? Ako po ay galing sa corporate social responsibility at yan po... Yung pala. Pag nasobran ka pala sa ayuda, ma-overdose ka din. Ito halimbawa lang naman mga kababayan. Basta ang ibig sabihin dito, lahat ng sobra ay bawal. Anak ng tokwa, yung ayuda natin ngayon, parang ginagawa ng kabuhayan ng ibang mga tamad na mga Pilipino na nag-aabang lang ng maambunan. Mali po yun, mga kababayan, dahil yung buwis na yan, ang gagaling yan doon sa mga nagtatrabaho. Doon sa mga nagsisipag, yung mga nagbabanat ng buto. Doon po yan ang gagaling. Tapos ipamimigay doon sa mga tao na ni maghanap ng trabaho, walang balak. Ipinamimigay doon sa mga tao na mapagod lang sa trabaho, nagrereklamo. Samantalang yung kinakaltasan niyo ng mga buwis na kasama yung sa pinamimigay ninyo, nakikipagbalyahan sa mga pilahan ng jeep, pilahan ng mga van, pilahan ng tricycle, pilahan ng bus, para makapasok sa trabaho na kahit papaano may maiuwi na konting sentimo sa kanilang pagtatrabaho. Pero itong mga lapugo na mga hinayupak na ito, kung saan-saan ipinamimigay, we're not against the ayuda. We're not against the ayuda, but the ayuda is given on a purpose. Kung halimbawa, may mga nasalanta ng bagyo,
may mga natinamaan ng lindol. O may mga binaha, ganon. Yun ang bigyan mo ng ayuda. Hindi yung bumabaha sa Metro Manila, nandun ka sa Davao, namimigay ng ayuda. Lintik ang kalamidad sa lintik ang kalamidad sa Luzon, pero namimigay ka ng ayuda sa Mindanao? Alak ng post. Nasa katinuan pa ba tayo? Yan ang problema pag overdose Po ang naging sa totoo specialty ko, tagabigay po kami ng ayuda at ng relief goods. At inaral po namin maigi kung paano magdetermina kung sino ang dapat bigyan. Dapat gano'n. Hindi yung bibigyan mo yung kakilala mo. Yung kakilala ni Mayor, kakilala ni Congressman, kakilala ni Kapitan. Kahit hindi naman karapat dapat nabigyan, aba yun, na nangunguna pa sa pilahan. Kasi nga, yun ang nasa listahan. Tuloy. Ang dami pong pag-aaral para lang malaman ang ayuda at kung paano ito hindi magbubunga sa mendicancy o magiging parang dependence o halos paglilimos. Nakita naman natin sa self-rated poverty ng mga Pilipino na sa kabila ng napakaraming ayuda, mahirap pa rin ang tingin ng Pilipino sa sarili niya. No? So kung tayo po ay pagpapatuloy ang overdose sa ayuda, anong resulta? Number 1, overdose katamaran. No? At number 2, babaliktad po ang values ng society. Bakit po? Dahil yung mga masisipag, iisipin nila, ba't pa ako nagsisipag? Binibigyan naman ng perang libre, yung hindi nagsisipag, pareho lang kami ng kinikita ng nakukuha sa gobyerno. Tama naman, di ba? Baka mamaya yung mga nagtatrabaho dyan, tumigil na sa pagtatrabaho, Kasi, yung iba nga na walang ginagawa, nabibigyan. Yung iba walang ginagawa, binibigyan naman. Samantalang ikaw nagtatrabaho, hindi mo alam kung paano mo pagkakasayin yung sweldo mo, pambili ng bigas, pambili ng ulam, gulay, kung ano-ano pa pangangailangan mo sa bahay. Tapos itong mga damuho na ito, itong mga damuho na ito, pinagbibigyan, yung mga loko-loko, yung iba pa nga dyan, pag nabigyan mo, pang sasabu. Diba? So it reverses the values of society. Siguro ang pinaka dapat i-address natin tungkol sa ayuda ay yung nagiging patronage politics siya. Na buti sana kung ayuda pero dumadaan sa tamang proseso sa ahensya, sige, pwede na rin, at least may nagbebenepisyo. Pero ang nagbebenepisyo, hindi yung binibigyan, kundi yung nagbibigay. Kaya dahil sa tatlong dahilan na to, napakasama po sa kaluluwa ng bayan natin ng ayuda. Sang-ayon ako sa ayuda kung ito ay gamot. No to overdose. Yan. Yun naman pala, no to overdose, Dapat palagi tayo nasa hulog. Kung ano yung tama, nandun tayo. Pero bakit kaya ginagawa nila to, Bakit kaya ginagawa nila? Kunyari, hindi uli natin alam. Kunyari, hindi uli natin alam kung bakit nila ginagawa yan. Sige, Atty. Vic, banatan mo. Alam ho ninyo, kung ang pinag-uusapan nating ayuda ay yung AKAP at AIX, there is no proven societal benefit itong AKAP at AIX. Maghanap po kayo ng kahit isang tao na magbibigay patotoo na bumuti ang kanyang buhay o ang bumuti ang buhay ng kanyang pamilya dahil sa AIX at AKAP. Wala ho. And ito ay naging economic policy na ng Marcos administration. Wrong public investment. Wrong public spending. Hindi po dapat ituloy ito. Iba po ito doon sa tinatawag nating conditional cash transfer. Nabanggit kanina ni Colonel Ariel, iba po yung 4Ps. At least yung 4Ps, merong batayan, may sukatan. Subalit yung AKAP at AIX, wala pong dulot ito. Ang tawag nga ho pala rito, sabi ng aking kaibigan, ang tawag ng mga tiwaling opisyal ng pamahalaan sa AKAP ay ang kakapal ng kanilang pitaka. Yung pala meaning.
Yung pala meaning ng akap, ang kakapal ng kanilang pitaka. O galing dun si Atty. Vic, ha? Ang kakapal ng pitaka, akap. Po akap. Kaya hindi ito dapat magpatuloy because again, this is wrong public investment and there is no proven societal benefit dulot ng akap at AIX. Ginagawa lamang targeted approach po ito eh. Ang dapat natin bigyan ng ayuda, yung mga nagbabanat ng boto. Why not consider giving an income tax holiday sa mga middle class kahit 1 buwan or 2 buwan at hindi naman pwedeng sabihin it will result in loss of revenue sa gobyerno sapagkat ganun din naman ang nangyayari sa akap at ayuda. Pinamimigay ng walang direksyon ang perang nagmumula sa buwis ng mga manggagawa. Nako po, yan. Yun ang sinasabi ko sa inyo kanina eh, di ba? Yan ay mga buwis na manggagawa. Yung mga nagtatrabaho sa opisina, nagtatrabaho sa call center, may mga small business. Oo. Kayo po ang nagbabayad. Tayo po ang nagbabayad ng pinamimigay nila. Sa atin po nang gagaling yan. Hindi lang sa akin. Sa ating lahat po yan. Ako hinahanap ko dito eh. Hinahanap ko dito yung nakita kong scientific explanation kung bakit nila binubusog sa ayuda ang mga Pilipino. Kasi mayroon dito yung matalinong babae na panood ko, di ko na lang makita ngayon, may scientific explanation kung bakit ganyan ang ginagawa mga kababayan. Gusto nilang maging dependent ang mga Pilipino sa mga ayuda dahil wala naman po talaga silang balak, no? Wala silang pakialam kahit maubos ang pera ng Pilipinas dahil wala naman silang balak na paunlarin ang kabuhayan nating lahat. Ang gusto lang nila ay manatili sa pwesto. Manatili sa kanilang mga political career at wala silang pakialam kahit naghihirap ang mga Pilipino dahil kahit maghirap kayo, kahit magdildil ka ng asin, yung mga yan mabubuhay yan. Kahit mag-100 pa ang kilo ng bigas, mabubuhay ang mga yan dahil mga kurak nga. Mga kurakot nga. Oo. Kaya gusto nila maging dependent ang mga Pilipino. Sinasanay nila yung mga Pilipino na maghintay o umasa sa pera na ipinamimigay ng gobyerno para mayroon silang mauuto. Yan. Meron silang makukuhang boto. Kapag naman, marami ng mga pera, maganda buhay ng mga Pilipino, may kanya-kanyang pinagkukunan ng pang-araw-araw nilang pangangailangan, wala nang pakialam mga Pilipino eh. At sa totoo lang, mga kababayan, karamihan sa mga nasa middle class o yung mga sabihin na natin ang mga nakakaluwag-luwag sa buhay hanggang sa pinakamayaman, wala namang pakialam sa politika yan eh. 'Di ba? Walang pakialam sa politika yung mga yan kasi wala namang nangyayari, no? Wala namang nangyayari. Yan po real talk yan dito sa Pilipinas. Ang mga bumoboto lang naman, karamihan, hindi ko sinasabing lahat. Mayroon pa rin namang bumobotong mayaman, mayroon bumobotong milyonaryo, may bumoboto pa rin. Pero mas marami ang bumoboto na nandoon sa pinaka mahirap na buhay. Dahil sila po yung tinatamaan eh. No? Sila po yung tinatamahan, sila po yung naghahangad. Tayo yung naghahangad na magkaroon ng kahit paano konting kaginhawaan sa Pilipinas. Pero lingid sa ating kaalaman, tayo ay pinaglululoko nitong mga politiko na wala namang plano na pagandahin ang bansang Pilipinas at kasabay ng paganda ng ating bansang Pilipinas ay gaganda rin ang ating kabuhayan. 'Di ba? Wala po silang balak na gano'n. Wala po silang balak. At ang ginagawa nila, itong mga band-aid solution, pang mabilis ang solusyon, para sa susunod, ay maghahanap ka ulit ng ayuda ngayon. Pero ang tanong, nabigyan ba kayo ng ayuda ng pang-2 beses? O malamang, hindi pa kayo nakakakuha. 'Di ba? Baka yung mga iba sa inyo na nakakapanood ngayon, kahit 1 beses, hindi pa nakakuha ng ayuda. So, itong akap na ito, mga kababayan, ito ang dahilan. Ito ang dahilan kung bakit nagkagulo-gulo yung budget ng gobyerno natin sa 2025. 'Di ba? Dito nagsimula ang kaguluhan sa akap-akap na ito dahil karamihan sa mga pera nandun sa akap. Bilyong-bilyong piso, mga kababayan.
Oh. At dahil doon ay napingasan ng malaki, yung pera sana na ise-segregate sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para mapalago ang kabuhayan ng mga Pilipino, infrastruktura, agrikultura, kung saan-saan pang ahensya ng gobyerno nagkulang na. Dahil bakit? Nando na sa akap nila. Oh. Kaya wala tayong dapat ibang sisihin, mga kababayan, kundi ang mga politikong mga sugapa sa akap. Yung mga na-overdose na sa akap ng mga politiko, yan po ang dapat nating sisihin kung bakit tayo nagkakaproblema ngayon sa budget ng 2025. Hindi po kasalanan yan ni Pangulong Duterte. Hindi yan kasalanan ni Congressman Ungab. Hindi yan kasalanan ni Atty. Vic Rodriguez. At lalong-lalo na, hindi yan kasalanan ng mamamayang Pilipino. Kasalanan po yan ng mga politikong buhaya na walang ibang inisip kundi ang kapakanan nila para mapanatili ang kanilang posisyon, kapangyarihan sa gobyerno. At alam nyo nga, kahit wala naman silang karapatan na makialam dyan sa pera ng bayan, sila dapat ang nagiging arbiter. Sila dapat ang nagwawasto kung may kamalian na ginagawa ang executive, sila po ang tumitingin dapat. Pero ang nangyayari, sila po, ang nakikialam sa pera ng bayan. Paano ko nasabi na wala silang karapatan? Si Atty. Vic ulit pagsalitain natin. Dapat nagkakaintindihan tayo na hindi kasali ang Bicameral Conference Committee or itong BICAM sa budget process. Hindi sila kasali, wala silang kapangyarihan. Ang tanging function lamang nila, if at all, ay i-reconcile yung mga conflicting figures, pero hindi nila pwedeng i-hijack or i-recast or palitan yung nabalangkas na ng mababang kapulungan at ng Senado. At itong mainit na pinag-uusapan, nakita ko mismo, nagpasa sila ng isang final bicameral conference committee report na punong-puno ng blanco, 28 line items na nagkakahalaga ng daang bilyong piso. Hindi ito nararapat. This is criminal. This is falsification of legislative document. Paktay ka diha. Oo. Nang dahil sa akap, dahil sa pagka-overdose sa akap, nagka-letsi-letsi na. Wala naman pala silang karapatan na magbago niyan. Diba? Pero bakit sila po, mga kababayan, ang parang nagdidesisyon sa pera ng ating bayan? Suga pa, Suga pa Diba? Kaya dapat, mga kababayan, yan ang paulit-ulit nating sinasabi. Pumili po tayo, Pumili po tayo ng mga taong galit sa korupsyon. Yung pinaglalaban ay gustong laban, yung mga politiko na gustong labanan ng korupsyon, katiwalian, karahasan, kriminalidad, droga, yun po ang piliin natin. Nakakasawa na po, mga kababayan, paulit-ulit tayo nagluluklok ng mga buhaya na siya rin namang unti-unting kumakagat sa atin. Nagluluklok tayo ng mga buhaya na unti-unti, hindi natin namamalayan, sinasakmal ng sinasakmal ang mga pinagpihirapan natin. Anong gagawin natin dito, Atty. Vic? Sana may plano tayo dito. Sige nga, pakinggan natin. Ako ho ay si Atty. Vic Rodriguez. Ako'y tumugon sa hamon ng hakbang na maisog upang pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon. At bilang senador ninyo, aking pinangungunahan ang war on corruption, aking ibababa at amyendahan ang plunder law. Ibababa ho natin ang threshold ng plunder from 50 million to 1 million pesos. At pag nagawa po natin yan, aking ipapanukala na maibalik ang kaparusahang death penalty sa lahat ng magiging guilty sa kasong plunder. Ayan. Okay. Dahil dyan, iboboto kita, Atty. Vic.
Pero number 1 pa rin sa listahan ko si Pastor Apollo Sikibuloy. Number 1 pa rin sa aking listahan si Pastor Kibuloy. Pero iboboto kita, sige. Maganda yung layunin mo eh. Pabababain sa 1 milyon para makasuhan kang plunder. Kasi ngayon, pagka 49 million lang ang ninakaw ng isang politiko, aba, hindi pa siya makakasuhan. Tangina, piso, 1 milyon, 1 bilyon, o 1 trilyon. Pare-parehas yun. Pag nanakaw yun. Oo. Kaya, mga kababayan, eto, tandaan natin, ngayong gabi, nalaman natin, bawal po ang overdose. Lahat ng sobra, bawal. Hindi tama, masama. Pag nasobrahan ka sa katangahan, masama yun. Pag nasobrahan ka sa pagbibingi-bingihan, masama rin po yun. Pag nasobrahan ka sa pagbubulag-bulagan, masama rin po yun. Kaya mga kababayan, huwag kang magbingi-bingihan, huwag kang magbulag-bulagan, huwag kang magtanga-tangahan, ipaglaban mo ang iyong karapatan. Dahil dito sa lipunang ito, dito sa bansang Pilipinas, lahat tayo ay mayroon pong karapatan, lahat tayo ay may kanya-kanyang ambag sa lipunan, at lahat tayo ay mayroon tayong kanya-kanyang lugar o kanya-kanyang tawag dito, kanya-kanyang gampanin, obligasyon na kailangang gampanan dito sa ating lupang sinilangan. Yun ay bantayan ang ating bayan, bantayan ang ating sarili, sa mga nangwawalang hiya sa atin. Saan ka ba nun? Winawalang hiya ka na, nananahimik ka pa. Dahil kinain ka na ng pride mo. Dahil binoto ko to, paninindigan ko. Kahit na mali na ginagawa, paninindigan mo. Aba, maawa ka sa mga anak mo, maawa ka sa magiging anak ng mga anak mo, maawa ka sa mga susunod na henerasyong Pilipino. Dahil baka dumating ang araw, baka pati candy, yung mga susunod na henerasyon, hindi na makatikim dahil sa sobrang kahirapan ng buhay dito sa bansang ito. Kaya ngayon pa lang, hanggat kaya pa nating gamutin ang napakalalim na sugat na dinadanas ng ating bayan, aba, tulong-tulong tayo maghanap ng lunas o gamot para maampat ang sugat na yan. Kaya mga kababayan, ako po si Master Judea, maraming salamat. Kung meron kayong reaksyon, opinion, i-comment down below, pag-uusapan natin yan sa susunod na video. God bless you all, and to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan.